400 million. Kung doon sa 400 million, kukunin natin yung 13%, lalabas po dyan, 52 million. May bitbit ding prop si Mercado. 3 bag na siya raw sample ng pinaglalagyan ng dinideliver na umano'y kickback sa mga Binay noong panahong siya pa ang Vice Mayor. Isa ang may letter J na para daw kay Junjun Binay at sa pamilya Binay. Letter E para daw kay Ebeng, ang personal assistant ni VP Binay, para naman daw ito sa mga personal na pangailangan ng dating mayor. At ang 2 bag na may letter G para daw kay Jerry Limlingan na finance officer ni Binay, para daw ito sa pondo sa kampanya. Ang namatay na city engineer na si Nelson Morales daw ang nagbibigay ng pera kay Mercado para ibigay sa tinatawag niyang boss na si VP Binay. Siguro minimum po mga 1.5 to 2 million ang minimum ng bawat isang bag na yon. Kaya lang, maliit lang ho kasi yung pumupunta doon sa kay Ate Ebing, yung kanyang personal lang na panggastos yun. Pero yung pong dalawa, halos parehas po yun. Minsan daw nakakapag-deliver si Mercado sa opisina ni Binay nung mayor pa ito, o kaya daw sa bahay nila dating konsehal Junjun. May mga pagkakataon po siguro na mga 10 million ang isang bag. Isang bag? Opo. Minsan once a week, minsan twice a week. Ganun. Minsan po naman, isang buwang wala. Maging may bahay daw ni Vice President Binay na si Dr. Elenita Binay, nakatanggap din daw ng kickback nung mayor pa ito mula naman sa garbage collection ng syudad. Umaabot daw hanggang 2.4 million pesos kada buwan ang dinideliver ni Mercado. Minsan daw ay Senadora Nancy Binay pa ang tumatanggap at napaginilaan pa raw si Mercado na iniipit ang pera. Sinabi ko ho kay Doktora, Ninang, eto ho yung na-deliver na namin sa inyo. Nagulat ho siya. Sabi niya, sigurado ka na binigay mo ito kay Nancy? Opo. Nagdesisyon na rin ang Blue Ribbon Committee na formal nang imbitahan si Vice President Binay sa susunod na pagdinig sa September 25. Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Pati bidding daw sa mga gamit para pamatay sunog ng syudad, idinamay na rin sa mga aligasyon ng anomalya. Ang sistema'y bidder na ikinulong pa sa elevator para hindi makalahok sa tsansang makakuha ng kontrata. Nagbabalik si Mean Los Baños. Humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Marshal Lichauco, ang bidder ng firefighting equipment na di umano'y kinulong sa elevator ng Makati City Hall para lang hindi makasama sa bidding. Sa testimonya kasi ng dating opisyal ng Makati na si Engineer Mario Hechanova, umabot sila sa puntong nagpakulong ng bidder sa elevator para lang di umabot sa bidding. Bagay na kinumpirma ni Lichauco na nangyari sa kanila noong May 2007. Mag-aalauna daw ng tanghali sila dumating sa City Hall para sa bidding na nakaschedule ng 2:00 ng hapon. Pero pagpasok daw nila sa elevator, na-stuck ito sa second floor. We were actually trapped in the elevator for 1 hour and 2 minutes, not the 20 minutes. The elevator was full, very full. And after being trapped for a while, breathing became difficult. Lagpas 2:00 na raw ng hapon nang makarating sa 10th floor sila Lichauco, kaya na late na sila sa bidding. Sumulat daw si Lichauco sa dating chairman ng Bids and Awards Committee na si Marjorie De Vera para ipaalam ang nangyari. Pero itinanggi ni De Vera na may manipulasyon sa bidding. Wala akong idea na may nakulong po doon sa elevator na sinadya po. As yung statement po niya parang sinadya na napakatagal sa elevator, nakarating sila. Wala po akong alam doon. Ang chairman ng Board of Directors ng Hillmarks Construction na si Engineer Efren Canlas, ginisa rin ang Blue Ribbon. Kulang-kulang daw kasi ang impormasyong nilagay nito sa application para sa building permit. Maging ang buong istruktura ng Makati City Hall, hindi raw alam ng Hillmarks ang itsura o estimate habang ginagawa nila ito. Bagay na ayaw paniwalaan ng mga senador. Parang strange na hindi nyo nakita yung buong... But definitely, ang pakiramdam nyo may plano siguro for the entire structure. Hanggang doon lang po kami talaga doon sa scope of work na binibigay. Yung phase 1 lang po talaga bit tinender namin. Mungkahin ni Senador Antonio Trillanes isa ilalim sa provisional blacklist ang Hillmarks. Kung ganyan yung sinasabi nyo, na hindi nyo sinisilip yung plano, ganito yung makukuha nyo. Provisional blacklist, and we expect that. We will follow that up kay Secretary Singson. Hindi dapat makakakuha na ng proyekto itong Hillmarks na ito. Kami po ay dumaan po ng proseso ng bidding. Doon sa phase 1 up to phase 5. Kinomply po namin lahat yung nakasaad doon sa scope of work. Inaasahang imbitado pa rin ng mga taga-Hillmarks sa susunod na pagdinig ng Senado. Umaaksyon Mean Los Baños, News 5. Sa kabila ng mga mabibigat na alegasyon na lumabas sa Senado laban kay Vice President Jojo Marbinay at sa kanyang pamilya, wala raw balak ang Vice-Presidente na dumalo sa pagdinig. Yan ang inaksyonan ni Ina Zara. I formally move
that we invite the Vice President. Imbitahan man, mabibigo lang sila. Yan daw ang mangyayari kapag aanyayahan sa Senado si Vice President Binay. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente, moro-moro ang nangyayari lalo't tila minamanipula ni na Senator Cayetano at Trillanes ang pagdinig. Parehong umamin ang dalawa sa planong pagtakbo bilang Pangulo sa 2016. It's a three-ring circus with two actors. Gumagawa sila ng storya na walang storya, nagpapasikat sila. Alam mo yung ugaling talangka, yung hinuhugot mo pababa para umakyat siya isa. Ayun ang ginagawa nila. Kanina ginisa ni Cayetano ang isang supplier na pinakulong umano sa elevator para hindi makasali sa bidding ng Makati. That's so full of conjecture. Hindi niya tinanong yung building engineer kung nasira ba. Hindi niya tanong kung nagka-brown out ba. They're putting 1 + 1 = 3. They are linking a stalled elevator to a crime. Pero pinaka-inalmahan ng mga Binay ang alegasyon ni dating Vice Mayor Ernesto Mercado ng pangingikbak. Puros kasinungalingan. Nakakalungkot kasi parang yung buong pamilya ko na yung inaatake. Pagdadasal ko na lang siya na ano ba yan, yung ma-enlighten at talagang magsabi na lang siya ng katotohanan. Baka nasasapian kasi. Nanindigan ang kampo ng mga Binay na walang anomalya sa Makati City Building 2. Katunayan kung ikukumpara sa ibang proyekto ng gobyerno na hinawakan ng kontratista, hindi naman daw nalalayo ang presyo nito. Kung higit 69,000 pesos ang ginasto sa kada metro kwadrado sa Makati City Hall 2, sa dokumentong inilabas ni Remulla, halos 75,000 kada square meter ang ginasto sa annex building ng House of Representatives at halos 68,000 sa renovation at expansion ng North Lounge nito. Ang cost of building niya ng Makati City Hall 2 ay pareho sa mas mahal pang Iloilo Convention Center. Pareho lang siya ng Sandigan Bayan, pareho lang siya ng Batasang Pambansa, at marami pa ibang building na government building ang ginawa ng Hillmark. Sinisilip na ang Hillmarks ng Bureau of Internal Revenue. Dapat namin tignan, di ba? Hindi na ho dapat yan tinatanong. Kasi pag hindi namin titignan, sasabihin naman ho, hindi namin ginagawa yung trabaho namin. Magsasalita ang Vice Presidente tungkol sa issue sa Lunes. Umaaksyon, Ina Zara, News 5. Bagamat 2 taon pa ang eleksyon, hindi raw interesado si Davao City Mayor Rodrigo Duterte na maging running mate ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa 2016 presidential elections. Sinabi kahapon ni Santiago na isa sa napipisil niyang katandem sa darating na halalan ay si Duterte. Kasama rin sa pinag-aaralan niyang maging running mate sina Senadora Grace Poe at dating Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pero ayon kay Duterte, wala na siyang planong kumandidato sa kahit anong posisyon pagkatapos sa kanyang termino bilang alkalde ng Davao. Sa halip, meron daw siyang sariling manok sa pagka-Vice Presidente. I'm really flattered, honored by the declaration of Senator Santiago. But unfortunately, I said, I am not good for national office. And besides, I intend to retire after this term. Gusto ko nang mag-retire, matanda na ako. Instead, I am asking Gilbert Teodoro to accept the draft. Ilang taga Zamboanga City nag-alsabalutan na dahil sa takot. Yera ng kubkubin ng syudad noong nakaraang taon, pinangangambahang maulit. 3 pulis sangkot sa pandurukot sa isang Chinese sa Caloocan. Biktima nakatakas kaya naisumbong ang insidente. Ilang brand ng patis, kape at kandila nakaambang magtaas presyo sa susunod na linggo. Pero mga delata at Noche Buena items wala raw dahilan para magmahal ayon sa DTI. At low pressure area sa silangan ng Visayas, isa ng ganap na bagyo at nakaambang pumasok sa bansa. Bukas, Northern Luzon posibleng tumbukin ng bagyo sa weekend. Yan at iba pa sa aming pagbabalik.